Maayong buntag sa atong tanan, Kambangkalan City. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Panginoon at binigay niya po sa atin ang magandang panahon at nilayo po tayo sa mga anumang mga kapahamakan katulad ng lindol, anuman ang mga um, anuman ang mga salot dito sa lupa. At salamat din kay Lord sa lahat ng kanyang mga ginawa sa ating buhay. Kaya tunahin po natin ang salita ng Diyos. At darito po ako pang magbahagi ng salita ng Diyos. Ako po ay si Pastor Evangelist Jedi. Nanggaling po ako sa Mindanao. At nais ko lang ibahagi ang salita ng Diyos. Libre lang po, walang bayad po. Hindi po katulad ng mga kapatid na nag-iikot at nang hihingi ng manumang mga bagay. Nais ko lang ibahagi ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at ang kabutihan niya. Kaya binabati ko po kayo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. O nagpasalamat ko sa Ginoo sa inyo ha, kay naamo diri aron nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Nangutaan ako ganiha nga, makasabot ba mo og Bisaya ay nangutan ako ingon ang mga akong gipangutanan nga gamay ra daw ilang masabtan o nakaunaw na kung sa may akong i-steer kay nakaabot naman lahi naman din diri. Tagalog naman di ay ang masabtan o akong paningkamutan mag-Tagalog Bisaya igsoon kay akong na-prepare nga message kay Bisaya man. So ato nga patubagon ng pulong sa Ginoo sa mga Bisaya diha nga naminaw. Maayong buntag sa atong tanan, nagandang umaga po sa ating lahat. Nagdala kog message diri kay gihigugma mo sa Ginoo o gusto sa Ginoo nga i-share ang iyahang gugma sa inyong tanan. Niabot ko diri kay nagland travel ako diri sa pinaagi sa sakyanan ug mao ni akong misyon nga nag-share ko sa pulong sa Ginoo sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug nakaabot na pud ko diri sa inyo ha. Wala ko'y pangayoon sa inyo igsoon, ayaw ka bala nga, wala ko'y pangayoon sa inyo, dili pareha siya uban nga mangayo og kwarta, magsuroy-suroy gani kay libre ra ni igsoon. Ang ako lang pangayoon sa inyo ha, ang inyong panahon nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Gamay ra ni siya igsoon. Gusto lang nako i-share ang pulong sa inyo ha, mga taga Bacolod, Kabangkalan City. O akong abrihan ng pulong sa Ginoo. Ang atong tema karon, ang atong pagaisgutan, may tungod kini sa walay katapusan. Itong message na ito ay nais ko lang ibahagi sa inyo dahil inibig po kayo ng Panginoon. At dais niya na kayo'y maligtas dahil meron po tayong isang tahanan na ang tinatawag po ng Panginoon ay walang katapusan doon sa kalangitan. At nais niya po kayong manirahan doon sa kalangitan po upang kayo ay maligtas at habang buhay na kayo manirahan doon. Share ko lang po sa inyong lahat ang message ni Lord dahil tayo pong lahat ay mamamatay. Wala pong immortal po dito sa lupa. At sabi nga ng Biblia, akong basahon sa inyo sa Romans chapter 6 verse 23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang walay katapusan nga kinabuhi nga anaa kang Jesus Christ. Sabi po ng salita ng Diyos sa Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang hanggang buhay ay nandyan lang kay Hesus Kristo. So bawat isa po sa atin ay hindi po tayo makakatakas sa tinatawag na kamatayan. Alam niyo po dahil dati noon po binigyan po tayo ng Panginoon ng isang pagkakataon mamili. Naalala niyo po ba sina Adan at si Eva? Sila po ay binigyan ng pagkakataon mamili. Hindi po nagkamali ang Diyos dahil siya po ang Diyos ng pag-ibig. Binigyan po ng pagkakataon ng tao na mamili kung siya ba ay susundin o hindi. At ito si Adan at si Eva po, sinuway nila ang Diyos. At sabi ng Diyos, kung kakainin nyo yan, mamamatay kayo. Ito naman po si Satanas, sinungaling, sabi niya, hindi kayo mamamatay. Nung sinuway nila ang Diyos, ang nangyari po kapatid,
ang tao ay nagkasala. At dahil sa kasalanan ng tao, nagbunga ito ng kamatayan. So sa madaling salita, wala pong kamatayan noon. Ang nais lang ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kabayaran, dahil sa kasalanan, nagbunga ang kasalanan ng kamatayan. Nung kinain ni Adan at ni Eva ang bunga na pinagbabawal ng Diyos, hindi sila agad-agad namatay. Ngunit, ang kanilang katawan po, kapatid, ay unti-unting namatay. Hindi agad sila namatay, pero namatay sila physically. Mga kapatid, dahil sa kasalanan, ang tao ay unti-unting namamatay. Naalala niyo po ba, sa mga panahon noon nilang Noe, nilang Abraham, ang kanilang mga taon, siguro nabasa niyo sa Bible, may mga 700 years old, 600 years old, 300 years old. Sila po ay mahaba po silang namuhay dito sa lupa. Ngunit, dahil sa kasalanan ng tao, ang daming mga ginawa ng tao noon, katulad sa Sodom and Gomorrah, sa lahat ng mga tao, ginunaw ng Diyos ang panahon ni Noe sa baha. Kapatid, nagsimula na naman ang kasalanan. Kaya nagdesisyon po ang Diyos sa Genesis chapter 2 verse 3. Ang sabi ng Diyos sa Genesis chapter 6 verse 3, sabi ng Diyos, unya ang Ginoo miingon, dili ko tugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kahangturan, kay tao lamang siya. Sukad karon kutubra siya sa 120 katuig ang iyang kinabuhi. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi na daw papahintulutan ng Diyos na mabuhay ang tao na walang hanggan. Dahil sa kasalanan, iniklian niya po ang buhay. So, dumating ang panahon, ang buhay ay naging 120 years old na lang. Wala pong taong umabot na ng 400, 600 dahil ang tao ay nagkakasala. At unti-unti silang pinaiklian ng Diyos ang kanilang buhay. Kapatid, naalala ko, may tao po na ngayon ay nag-viral sa YouTube, baka yan, Facebook. Ang pangalan po niya ay si Brian Johnson. Isa po siya sa mga billionaires o may mga kasangkapan o marami po siyang pera dito sa lupa. Kaya ang ginawa po niya, dahil sobrang yaman niya, gumawa siya ng pamaraan na kahit ano na lang para siya po ay mabuhay dito sa lupa. Sa madaling salita, siya po ay gumamit ng medisina, lahat ng kasangkapan para lang siya po ay mabuhay. Ngunit sa kabila noon, ng ginawa niya kapatid, na ginawa niya sa kanyang katawan, natuklasan niya, nasabi ng doktor na mayroon pala siyang autoimmune. Hindi pala ito magamot-gamot ang kanyang sakit. Kaya nga, sabi ng Biblia, ang tao po kapatid ay 120 years old lang. Hindi na po nagtatagal ang tao. Kaya, mga kapatid, kahit ano pang gawin ng tao, dyan lang po talaga siya. 120 years old lang talaga siya. Kaya, kapatid, kinakailangan po natin alalahanin na ang buhay dito sa lupa ay hindi po nagtatagal. Kahit dumating na po ang iyong edad na 90, o sabihin na ng bata-bata mo pa, 60, 70, sabi mo, ang tagal ko pang mamatay, pero sa madaling salita, aabot ka ng 100, pagkatapos nyon, ay mawawala ka din. At yan po ang pinakatanong natin kung saan po tayo mapunta. Saan po tayo magpapahinga na sa buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, nais ko ibahagi sa inyo ang magandang balita na dinala ko po sa inyong lugar, Kabangkalan City, dahil mahal kayo ng Panginoon. Nais niya kayong mapunta sa kalangitan at doon po kayo manirahan na walang hanggang at walang katapusan na buhay. Dito sa lupa kapatid, maangkin mo man ang 120, pagkatapos niyan, wala na po. Naalala niyo po ba ang mga senador, mga tao dyan sa mga gobyerno, ang sobrang yaman? Di ba, umabot sila ng 100, silang Enrile. Bakit?
Kasi nagpa-inject sila ng stem cells. Alam niyo po yung magkano yung stem cells? Mga 300,000, 300 million, 3 million para magka-inject ka lang ng stem cells para babata ka. Sa mga salita, 100 po, dumating si Enrile, 100, 101, pero ano nangyari? Namamatay pa rin ang tao. Kaya kapatid, di mo ba na intindihan na tayong lahat ay mamamatay? Tayo ay magbigay sulit sa Panginoon. Tayong lahat dito sa lupa, pagkatapos ng buhay na ito, tayo po ay hahatulan na ng Panginoon. At nais ng Diyos na ipakita sa inyo na may buhay pa, kapatid, na ibibigay ng Diyos sa inyo. Ang pangalawang buhay na iyan. Basahin po natin sa salita ng Diyos. Sa Roma 5 verse 12, sabi ng Diyos sa Roma 5 verse 12, miabot sa kalibutan ang sala. Pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdala og kamatayon. Busa mikalyap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. So ang tanang tao daw tungod sa sala nagkasala ang tanang tao. Nagbunga ang sala. So ang sala iso dili na mapugnan. Hindi na po mapipigilan ng kasalanan. Nagkakasala tayong lahat, kaya't ang kabayaran po niyan ay kamatayan. So, hindi na po tayo magtatagal po dito sa lupa. Yan po ang sinabi ng Diyos, 120 lang po tayo dito sa lupa. At nais ng Panginoon sa inyo po, kapatid, na malalahanan kayo na dito sa lupa, binigyan lang po tayo ng pagkakataon mabuhay. Lahat po ay hiniram lamang. Ang buhay natin ay hiram lamang. Yung pagkain na ibinigay ng Diyos sa atin, hiram lamang yan. Yung mga blessing, hininga, pati ang kaluluwa natin. Ginawa po ng Diyos sa atin. Time ang pulong sa Ginoo. Nalipay kog dako kay itugutan ninyo nga maminaw mo sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Maayo gid kay si Lord sa atong kinabuhi kay gitagaan ta niya og baskog nga lawas. So diri sa kalibutan kadyot ra kay ning kinabuhi ug paghuman din ana ugman na din ta sa Ginoo kung unsang atong gibuhat diri sa kalibutan. O gusto sa Ginoo nga makabaton mo og kinabuhi nga walay katapusan. Ang kinabuhi igsuon dali ra kayo. Paghuman nimo diri sa kalibutan, dito na dahil ka upaingon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang kinabuhi nga walay katapusan? Ano po ba yung buhay na walang hanggan? Siguro po, may mga tao po nagtataka, ano po bang buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan po, kapatid, ay parang, bihin na lang natin po, ito po ay dito po sa Kabangkalan City at doon po sa Dumaguete, ang layo po, di ba? Kukuha po kayo ng isang buhangin dito, lagay niyo po sa bulsa ninyo at pupunta kayo doon sa Dumaguete, lagay niyo lang ang isang buhangin. Balik naman po kayo, sakay ng tricycle o sakay ng bus upang kunin ninyo ang isang buhangin po dito sa Kabangkalan City. Ilang ulit yun, balik kayo, pabalik-balik dun sa Dumaguete. Ubusin niyo po dito sa Kabangkalan City, ang lahat ng buhangin, isa-isahin mo po doon po, kapatid, ilagay nyo sa Dumaguete. Yun po ang buhay na walang hanggan. Kailan pa kayo matatapos? Ipagpapalit mo ba ang buhay dito, kapatid? Na gusto mo ba? Sabi ng Diyos, huwag mong ibigin ang sanlibutan kasi ang sanlibutan ay pansamantala lamang. May masinanda pa si Lord sa inyo na buhay na walang hanggan. Yun ay wala ng katapusan. Subukan mong ubusin ang lahat ng tubig sa dagat. Kaya mo ba kayo ubusin yun? Kapatid, yan pong buhay na walang hanggan. Di maubos-ubos. Kaya sabi ng Diyos, huwag din niyong ibigin ang sanlibutan. Sino mang umiibig sa sanlibutan, ang Ama, ay hindi siya umiibig sa Ama. Kasi kung nasa ng puso natin, doon din ang kaharian natin. Kaya dapat lang natin ibigin ng Diyos kasi minsan, kapatid, nagsiselos ng Diyos eh. Bakit niyo inibig yung mga bagay na yan kaysa akin? Kayang-kaya kong ibigay ang lahat para sa iyo. Buhay na walang hanggan. Kung wala dito sa lupa ang iyong kayamanan, doon sa kalangitan, doon lahat ang kanyang
mga pangako na matutupad sa iyo, buhay na walang hanggan. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang aking bahay ay puno ng mga mansyon. Dito sa lupa, kapatid, yung bahay mo, pansamantala lang yan. Diba? May mga bubong tayo na tutuklap na, yung semento na pader, wala yan sa Panginoon. Pagdating mo sa kalangitan, doon ay manahan ka na ng gold doon sa kalangitan. At yan po ay buhay na walang hanggan. Kapatid, dito sa lupa, 120, pagkatapos yan, wala na. At ang tanong, saan ka na mapunta? Pipiliin mo ba ang kamatayan, kapatid, na sinasabi ng Biblia? Sino man ang hindi nasusulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun po ay pangalawang kamatayan. Dito sa lupa, pagkatapos dito, mayroon pang pangalawang kamatayan. At yan po ang dagat-dagatang apoy at asopre. Nais ng Diyos na malayo tayo dyan sa mga kapahamakan. At nais ng Diyos sa atin po, dito sa lupa ay maangkin natin ang buhay na walang hanggan. Kapatid, gusto ng Panginoon na maligtas ka. Ayaw niya na malayo ka sa Kanya. Kaya, kapatid, tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo ngayon. Walang ibang makakapagligtas sa iyo kundi si Jesucristo lamang. Sabi nga niya sa Kanyang salita, ako ang daan, si Jesus sumagot, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya kapatid, nais ng Diyos na maligtas ka. Babaguhin ka ng Panginoon. Katulad ko dati noon, wala akong panahon sa Panginoon pa. Dati katulad din ako sa inyo, nung lalakad dito sa daan, walang pakialam o sino ba yung nagsasalita dyan. Minsan, wala lang, tinitingnan ko lang dyan, ay, sayang, nag-aaksaya siya ng panahon. Pero sa totoo po pala, yan po pala ang mga tao na ganyan ay naranasan na nila ang pag-ibig at tunay ng pag-ibig sa Panginoon. Dati, yung buhay ko dati noon ay puno ng kasamaan din. Sigarilyo, bisyo, barkada, hanggang dumating sa panahon na ako'y nagsisi, nagbago dahil natuklasan ko po ang salita ng Diyos na yan po pala ang buhay, kapatid. Meron po pala tayong hihintayin na buhay na walang hanggan. At ayaw ng Diyos kasi sabi niya, sino mang gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamatay tao, mga makiapid, mga sumasamba ng Diyos-Diyosan, ay tatapon sa dagatang apoy. Kaya sabi ko, ayaw mo doon, Panginoon. Kasi, alam mo na, kapatid, wala na pong katapusan doon sa impyerno. Piliin mo ang buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, pansamantala lang yung buhay, kapatid. Pagdating mo sa panahon, doon mo na maranasan at makikita mo ang lahat na totoo pala ang sinasabi ng Biblia na may buhay na walang hanggan. Kapatid, ako at ikaw ay parating sa panahon dyan na tayo ay mananagot na sa Panginoon. Kaya nais ng Diyos sa inyong lahat na maligtas po kayo. Kaya iniimbitahan ko po kayo sa isang prayer. Kung gusto niyo pong tanggapin si Lord, kung sino man po kayo nandyan nakikinig, sabihin niyo lang sa puso mo na, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Naamin ko po na ako'y nagkasala. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas, Jesus Christ. At nais ko po, Panginoon, na magbago na po, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Naniwala po ako na kayo namatay, nilibing, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Amen. Kapatid, kung tinanggap mo ang salita ng Diyos, pinagpala ka sa Panginoon. Kung imong gidawat ang pulong sa Ginoo karong adlaw, bulahan kay ka sa tanang bulahan. Tungod kay gikugmagig ka sa Ginoo. No? Nais ko lang po pakilala ang aking sarili. Hindi sa pagyayabang, hindi po pagmamataas. Ako po ay isang ordinaryong tao lamang. Ginamit po ako ni Lord sa iba't ibang mga lugar. Galing pa po ako sa Mindanao. Cagayan de Oro City, bawat palengke po, dinadaanan ko po. Ilang taon na po ako nagbabahagi ng salita ng Diyos. At naikot ko na po ang biyaya ng Diyos, naikot ko na po ang Pilipinas. Minsan dumadaan ako sa Leyte, Zamboanga, Marawi, Tacloban, Davao. Naikot ko na po papunta sa Surigao, Manila, Taytay, Santiago, Isabela. At biyaya ng Diyos, first time ko lang po nakarating dito sa inyong lugar.
para magbahagi ng salita ng Diyos. Dito naman po ako dumaan. Kaya bless na bless po ako sa inyong lahat. At kapatid, sa lahat po ng mga tao po nakikinig ngayon, kung nakinig ko yun ang salita ng Diyos, pinagpala ka kasi pinarating ang lingkod ng Diyos sa inyo dito, ang iyong magpakumbabang alagad o isang lingkod sa Panginoon para bahagian ka ng salita ng Diyos. Hinanap ka ng Panginoon dahil mahal ka niya at nais niya kayong bahagian ng salita ng Diyos at iimbitahin sa kanyang kaharian. At ulitin ko lang po, ito pong message na ito ay libre lamang para sa inyong lahat. Kabangkalan City. At guys ng Panginoon makilala mo pa siya ng gusto, bili ka ng Bible, kapatid. O kaya manood po kayo sa aming YouTube. May pastor po kami na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa YouTube. Type nyo lang po sa YouTube YHWH o YHWH Yahweh 102. At doon po na ninyo matuklasan ang mga mensahe ng Diyos upang mas lalo pa kayong lumalim sa pananampalataya. At magpatuloy kayo, kapatid, na maging banal, hindi lang po ngayon, kundi hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong tanan. Pagpalain po kayo nawa ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. At pinataas ko at binabalik ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Amen. Glory to God.